kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Yung panahon ni PRRD, walang traffic, di ba? Alam niyo yan, ng 2019, 2020, 2021. Alam niyo kung bakit walang traffic noon. Siyempre, may pandemic noon. Di ba? May pandemic kasi noon eh. Siyempre, walang traffic. Doon magaling si PRRD. Pinagkaroon niya ng pandemic sa Pilipinas. Alam niyo, plinano niya talaga yun eh. Para tumahimik ang Pilipinas, magkaroon ng reset. Kaya timing din talaga na nagkaroon ng pandemic nung panahon ni Duterte. Tumahimik kasi nawala ang traffic. Nawala ang daming nawala noon. Diba? Nawala yung mga kriminal. Nung panahon ni Duterte, ang daming nawala. Nawala ang mga kriminal. Nawala ang traffic. Nawala ang trapo. Nawala ang mga korap. Di ba? Eh ngayon, panahon ni PBBM, ang daming bumalik. Yung mga nawala noong panahon ni PRRD, bumalik naman sa panahon ni PBBM. Ano ba? Inyamet din nga pa nagbiyahe na paw. Ayan mga kuban, kumusta kayo? Ito na po ang bago nating pasabog. Kilala nyo po yung ating blinag nung nakaraan, si Police Patrolman na nagsisisigaw sa social media na binabatikos po ang ating gobyerno. Ito na, viral po ngayon, kinasuhan ng Quezon City Police District ang isang lalaking pulis na nagpost ng umano'y pambabatikos sa Administrasyong Marcos sa kanyang social media page. Eto na mga kababayan. Ang komento ko dito mga kababayan, pagka tayo kasi nasa gobyerno at isa pa tayong pulis, dapat wag nating pairalin yung ating mga puso. Syempre, yan yung yan yung sinumpaan mo na pulis Dapat maging ka lang, maging wag partisan kasi nag-aral ka tapos pinangarap mong maging pulis. Ngayon, syempre, sila po yung nasa posisyon. Ano man yung sabihin mo diyan, hindi siya makikredit kahit na sabihin mo na freedom of expression yan. Pulis ka kasi. Naiintindihan ko naman si mamang pulis na maglabas siya ng saloobin. Yun nga lang, nasa wrong timing po siya. So, dito mga kababayan, isang QCPD police ang kinasuhan ng inciting to sedition, goodbye sweldo, goodbye bonus, and all other benefits for this year. At malamang ay for good na din kapag natalo sa kaso. Ayun na, mga kababayan. Paalala sa lahat ng mga kasapi ng PNP at mga taong gobyerno. Ang mga opisyal at kasapi ng PNP bilang mga lingkod bayan, civil servants ay dapat manatiling hindi konektado sa politika at walang kinikilingan sa politika. Mga kababayan, tama itong sinabi nung nag-post. Philippine National Police has formally filed charges against Patrolman Francis Steve Talfion Fontillas, also known by his social media handle Fonts STV Vlogs, at the Quezon City Prosecutor's Office for violating Article 142, inciting to sedition of the revised penal code in relation to Republic Act number 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayan na po mga kababayan. Kinasuhan na nga po itong pulis na ito, si Patrolman. Kasi mga kababayan, okay lang po na maglabas tayo ng mga freedom of expression natin. Yun nga lang po. Talagang eto na po yung kutob ko sa kanya kahapon na pag-iinitan po siya ng gobyerno. Dahil nga po itong pag-shoutout niya ng kanyang opinion dito sa kanyang FB page na tila
ayaw niya po yung pamamalakad ng gobyerno, pati yung mga matataas niyang opisyal na generals. So ito na yung sinasabi ko na pagka nagtatrabaho kayo sa gobyerno, tuparin nyo lang yung inyong mga tungkulin. Kasi yan po yung inyong sinumpaan eh. Alisin po natin yung connected tayo sa politika, dapat serbisyo lang. Yun lang yung opinion ko mga kababayan ha. Dito hindi ko po inaano na maging Marcos ka man o DDS ka man. Pero yun yung point ko na kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, huwag kang partisan. The case stems from Fontilla's social media post following the arrest of former President Rodrigo Duterte by the International Criminal Court. According to the records from the Quezon City Police District Personnel Records and Management Division, DPRMD, Fontillas was assigned to the District Personnel and Holding Admin Section, DPHAS, as of February 20, 2025. However, he has been absent without official leave. Awol na pala ito since March 6, 2025. Since March 6, 2025, the PNP reiterated its commitment to professionalism and discipline, reminding all personnel to uphold the highest standards of conduct. It emphasized that PNP officers must remain political and non-partisan, refraining from posting unauthorized or biased content on social media and other communication platforms. Ito nga po mga kababayan, no? Ayan, kinasuhan na po siya. So ano ba sabi ni Fontillas dito? Marami po kasi siyang To ICC and Interpol, don't even lay your finger on our Tatay Digong or else we will start the war that you can't even imagine. This is not a warning. This is a threat. Kaya kinasuhan po siya ng PNP ng inciting to sedition mga kababayan kasi nga meron siyang pinost na against sa ginawa ng gobyerno laban po kay Tatay Digong. So, yan po. Ano pa sabi dito, mga kababayan? Ito po siya, mga kababayan, no? Yung content natin kahapon. Isang nagpapakilalang police influencer. Nag-live at tinutulan ang hakbang umano ni PBBM na pag-aresto. Ayan na. Isang pulis naglabas ng saloobin. Ito, si Fonts STB Vlogs. Kinasuhan na po siya, mga kababayan. So, ito po yung kanyang mga sinabi, mga kababayan. Challenge accepted. Ayan siya. So, may mga pinost siya nung kinasuhan po siya. I challenge everyone, prosecute me if you can. I will give you a reward kung may pakulong nyo ako. No one can ever bring me down, not even you. Ha 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 ha. Sinampahan ng Quezon City Police District ng kasong inciting to sedition si Patrolman Francis Steve Fontillas dahil sa paglabag sa Article 142 ng Revised Penal Code na may kaugnayan sa Republic Act number 10175 o Cybercrime Prevention Act. Nagugat ito sa mga post si Fontillas na isa ring vlogger sa social media na tutol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court. Taga-suporta siya ni Duterte. PNP officers shall remain political and non-partisan at all times and we must refrain from posting unauthorized and biased contents in social media and other communication platforms. Ayan po yung sinabi ng PNP. So, anong masasabi niyo mga kababayan dito? Para sa akin, pulis po kasi siya. Nagtatrabaho sa gobyerno. Men in uniform po siya. Kaya ito yung kutob ko na na talagang matatanggal po siya at makakasuhan. Kayo po mga kababayan, anong masasabi niyo po dito? Bilang isang Pilipino, bilang yung fair reaction lang. Okay lang sana mga kababayan na hindi siya yung parang hindi siya men in uniform. Meron talagang dito, meron talagang makakasuhan talaga siya dito. So ano pa sabi dito?
Ayan mga kababayan, no? Ang daming post dito. PNP muling iginiit ang non-partisan stance habang isang pulis kinakasuhan. Patuloy na pinangahawakan ng Philippine National Police ang integridad at magiging neutral nito matapos formal na kasuhan ng Quezon City Police District si Patrolman Francis Steve Talyon Fontillas ng inciting to sedition. Ayan, no? Kinasuhan na po siya mga kababayan. Ang PNP ay nagtataguyod ng batas at kaayusan, hindi isang plataforma para sa personal o pamumulitikang agenda. Magsilbi sanang babala ito sino mang pulis na sisira sa ating pangunahing prinsipyo ng integridad, serbisyo at profesionalismo ay mananagot sa batas. Hindi natin hahayaang masira ang tiwala ng publiko sa PNP dahil sa impluensyang pampolitika. Ito po yung sinabi ni Police General Romel Francisco D. Marbil. Ito po mga kababayan. Anong masasabi nyo po sa issue na ito, si Patrolman? Sayang yung kanyang pagkapulis. Siyempre, pinaghirapan niya ito para makapasa sa pagkapulis. Sayang ito. Okay lang na yung iba mga kababayan talagang meron din silang mga party-partido, pero mas pinili po nilang tumahimik kasi nga po nandun sila sa nagtatrabaho sa gobyerno. Sa tingin nyo mga kababayan, kalayaan ba ng pulis na magsagawa ng sariling opinyon kahit na nasa serbisyo siya mga kababayan? Kaya eto, kinasuhan na po siya ng gobyerno at ng PNP sa ginawa niyang siyempre, naglabas ng opinion eh. So, yung PNP, kinasuhan na siya. Ang dami po niyang pinost dito mga kababayan. Ayan, sabi ng mga Marisol dito, express your opinion pero wag po manawagan na labanan ng gobyerno. Kinasuhan na yung pulis na si Fonts STV Vlogs at pwede siyang makulong ng 12 years. Nako po. 12 years na pagkakakulong. Express your opinion, pero wag po manawagan na labanan ang gobyerno. Kinasuhan na yung pulis na si Fonts STV Vlogs at pwede siyang makulong ng 12 years. Tanggal sa serbisyo. Oh my God. Sayang naman patrolman. OMG Police, nag-viral kinasuhan. Wag po tayo magpadala sa ating emosyon. Ito yung sinasabi ng mga nagpo-post ng mga Marisol. Cordero sama yan. Sayang, no? Ito. Grabe. Police vlogger na pro. FPRRD kinasuhan ng QCPD March 18. Ito siya mga kababayan, no? Active duty policeman threatens war on ICC and Interpol. Sayang naman mamang pulis. Naku po, isang pulis kinasuhan dahil sa pagpost dahil sa tutol siya sa pag-aresto kay PRRD. Pulis na pinaghihinala ang kinwestiyon ng paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinampahan ng reklamo ng QCPD. Sa akin po mga kababayan, bilang isang Pilipino, yung ginawa ni mamang pulis, bawal kasi yun sa isang pulis. Sinumpahan kasi natin na tayo yung maging non-partisan. Huwag tayong kakampi sa kahit sino. Kaya ito, kinasuhan po siya. Para sa akin po mga kababayan kasi sayang yung pagkapulis niya mga kababayan. Ang hiling ko po dito, ipag-pray natin yung bansa na maging mapayapa. Ipag-pray din natin si Tatay Digong na mabigyan po siya ng tamang karapatan. Kasi ang tingin po ng karamihan, nalabag po talaga yung kanyang karapatan dito na bigla siyang hinuli at dinala doon sa ICC. So ngayon, anong masasabi niyo mga kababayan sa nangyari kay Patrolman na isang pulis na vlogger na kinasuhan po ng PNP
ng inciting to sedition at pwede itong makulong ng 12 years at pagkakatanggal sa serbisyo. Anong masasabi nyo po? Salamat po sa inyong lahat. Once again, ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po.